po, dahil ang San Jose po tulad yung Mama Mary, meron po tayong iba't ibang Mama Mary po, di ba? Meron din po tayong iba't ibang San Jose. May San Jose manggagawa, may San Jose binata, may San Jose po para sa pagpapakal ng palay. At meron din po tayong San Jose kasama si Maria naglalakbay papunta sa Jerusalem. Ay, wow. So, may iba't ibang San Jose Patriarka manggagawa. Ang Patriarka po, siya po yung mismong patron ng San Jose at patron ng buong Batangas. So, Archdiocese of Batangas, the patron saint po is Saint Joseph the Patriarch. At ang feast day po namin is March 19. Then, sa buong Pilipinas po, may isang kongregasyon po tinatawag na Oblates of Saint Joseph na pinanganak po o nagmula dito sa bayan ng San Jose. May 5 pong mga misyonerong Italiano nagpunta sa San Jose or sa Pilipinas. Dito po musbo nga Oblates of Saint Joseph. Then ngayon po kami po ay meron ng iba't ibang parishes sa Manila, Bataan, Iloilo, Davao, Palawan, buong Pilipinas po. Then, kung mapapansin nyo po, original structure po yung kinatatayo natin ngayon. Hindi ko lang kung mararamdaman nyo po medyo iba yung temperature niya kasi medyo maulan po sa labas. Pero kung normal day po or normal season, summer season, mas malamig po dito because of the double structure po. Yung init po sa labas hindi nakaka-penetrate papunta sa loob at napapanatili po yung lamig. So original structure pa to ng mismong kumbento ko. Yung mga parts po, mga hagdan, mga kagamitan, ito po yung mga gamit dating nasa loob nating parokya ay pine-preserve na lang po namin dito. Pero ililipat naman po sa mas maayos na museum pag nagawa na po yung ating tinatak na museum. Isa po sa mga kagamitan, dito po gumagawa kami ng sariling ostya. So ito po yung una dating paraan ng paggawa ng ostya. Ostya pala. Element at cutting element po. So, from flour and water, heating element to form the ostya po, then ikakat lang po through these cutting elements po. Yung mga hagdan naman po, original na kahoy from the old church, papunta dun sa choir lobe na nasa taas naman po ng ating parokya. Ito naman po, baka sabihin nyo, ang liit naman ng estola, hindi naman nataka siya sa tao. Yan po yung estola na tinatawag po namin San Jose Binata. Yun po yung San Jose Binata yung nandun po. So siya po ay lapitan kapag hindi kayo magka-jowa, magka-asawa. Alam ko na, alam na this! Alam na this! Alam na this! Oh, alam na this! At isa naman po sa pinakakilala ko or dinadayo po dito na imahe ay yung nasa loob po, mamaya pupuntahan natin after po nung isa sa loob. Yung po yung miraculous image ni Saint Joseph. Marami ng himala ang pinakita at isa po ako sa patunay ng himala yun. So I am now a mechanical engineer po. Wow. And also a safety officer as well po. Kaya patuloy nagsaserve dahil patuloy po binibigyan. Amen. So diretso po tayo. Amen, amen. Yes po. Graduate siya ME. Ako po ay ME. Dahil pumasa na rin po ako sa board exam. Wow. ME, nalabang po ako pero kapag free days ko po or free time, mag-serve po ako dito. Amen. Also, nagtuturo po ako sa Batangas State University. Ang galing ni Kuya, yan. Ito naman po yung collection namin ng mga istola. Ito po istola ng San Jose, damit ng San Jose Binata. Ito lang po yung damit ng San Jose na doon po sa mismo altar namin. Dahil kung mapapansin niyo po, meron po kami dito isang image. Siya po yung founder ng Oblates of Saint Joseph. Si Saint Joseph Marello. So, nagkataon parehas Joseph, then ang pinang po niya, Oblates of Saint Joseph. Then, dagdag po, bigla lang U-turn. Kayo po ay nasa bayan ng San Jose. Ang bayan po ng San Jose kilala bilang egg basket of the Philippines. Yes. Kung makikita nyo po, baka nadaanan nyo, may malaking itlog po kayo doon na nasa lubong or hindi nyo po natutulog kami, tulog. Tulog po. So pag po kayo ay na dito sa Batangas at tinanong kayo, anong nauna, itlog o manok? So nakadepende po kung saan kayo galing. Pag galing daw po kayo sa Lipa, ang una nyo makikita ay yung malaking itlog. Pag galing kayo sa Batangas, makikita nyo naman po yung malaking manok. At ang San Jose po ay nagpuproduce ng 75% of egg supply sa buong Luzon or equivalent to 30 million a day of eggs. Pura itlog dito. So, parang last 2020 lang po, formally inalala po ang bilang egg basket of the Philippines. Okay. 2 piso lang itlog dito. Ang itlog po dito ay nasa 4 pesos. 4 pero kapag pesos. po yung mga medyo may pitik, nakabili po kami 10 piso, 3 itlog na po. Oh.
are. Dito, are. Oh, dito tayo. Are, dito tayo. Hindi po. Yun nga lang, medyo may pagkakamali. Parini tayo, parini. Pero ito po yung mga naging pura paroko namin. Sa bahay ng San Jose. Pero ito pong part na itong mga buhay pa naman po. Pero yung mga namin yan, yung iba na po. Okay. So, Agustinian Friars din po yung nag-start dito sa parokya namin. Dati po kami part lang ng isang bayan, tinatawag na Bawan. Then pumutok ang taal, nagkaroon ng pagkasira ng mga lugar. Then bumuo ng isang nayon na tinawag pong San Jose de Malaking Tubig. Hanggang eventually nilakad sa Gobernador Silio. Baka po pwede kami maging sarili ng parokya, sariling bayan. Hanggang nabuo po yung bayan ng San Jose. So dito po, ito po yung mula sa iba't ibang mga tao. Collection ng San Jose. Marami pa po ito, kaso inaayos pa po namin sa loob dahil magbubukas nga po kami ng mas malaking museum na mas ayos sa preservation. So meron po tayo dito na kino-considered pong smallest. Hindi po siya molded, but siya po ay crafted na copper, St. Joseph po. So hindi po siya yung basta molded, but crafted by hand. Then meron po tayong gawa sa kawayan, gawa sa metal, gawa sa kahoy. Nasaan yung kawayan? Nasa loob po. Kaya tayong kawayan. Kawayan. Hindi ba to? Tapos yung iba po ay bigay ng mga paring nasa Italia, bigay ng mga paring mga donasyon, at marami pa pong nasa taas kasi hindi pala po namin Ayun, St. Joseph. Ito naman po yung mga nasa gilid, dyan po yung dating Station of the Cross namin. Ngayon po meron po kami life-size Station of the Cross, doon po sa aming St. Joseph Marelo Garden. Kung papasukin niyo po may life-size Station of the Cross po kami doon, dahil may malaking grotto na. Maganda naman po for picture taking. Dahil ito naman po yung mga dati namin ginagamit sa altar. Tapos ito po ang itsura ng aming tabernakulo noon, hanggang ngayon ay pinapanatili naman po itsura. Then isa pong trivia, sa likod po ng tabernakulong ito ay meron pong isang malaking hukay na ginamit bilang daan nung panahon ng Hapon papunta doon sa ilog ng malaking tubig. At bilang pong ako po ay parte ng Historical Commission Committee po, ito po yung isa sa sinisimula namin ipahukay ulit. Nagpapaalam lang po kami hanggang national government dahil ito nga po isa ng historical park na mapabuksan, then maging tourist attraction na rin po dito sa ating parokya. Then mamaya po pag pumasok tayo sa ating parokya, makikita niyo po yung buong simbahan. Akala ko yung hukay. Pansinin niyo po agad yung bubong natin. May magandang kwento po yung bubong doon sa simbahan. Yung bubong po makikita niyo square po siya. Pag marami kayong time, subukan niyo pong bilangin. That's the number of pages of the Old Testament po. Naku po, mahirap magbilang yan. Then doon po sa pinakagitna, may maliliit naman pong flower na parang katulad ng flower ni St. Joseph. Pag binilang nyo naman po, that's the pages ng New Testament naman po. Wow, manghapo sila, oh. So, welcome po sa San Jose. Ayun, galing, woohoo!